Maaari po ba tayong mag-usap bilang kapwa lalaki? Paano kung ang mga problemang nararanasan ninyo sa inyong silid-tulugan ay walang kinalaman sa numero sa inyong birthday cake, kundi sa pagkaing nasa inyong plato? Tama po ang inyong narinig. Hindi ito tungkol sa pagtanda, hindi ito malas, at lalong hindi ito isang hindi maiiwasang kapalaran para sa mga lalaking lampas 60. Ang totoong kwento ay mas puno ng pag-asa at ito ay isang bagay na kailangan ninyong marinig ngayon din. Ang mga pinipili ninyong kainin araw-araw ay maaaring patagong kumakalaban sa inyong kakayahang maging malakas, o ito mismo ang maaaring maging susi para maibalik ang lakas at kumpiyansang iyon ng tuluyan. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon at oportunidad ng pagtanda ng may lakas at sigla. Nakausap ko na ang libu-libong kalalakihan, mga tulad ninyo, na pumasok sa aking opisina na malungkot talunan at iniisip na tapos na ang kanilang magagandang araw. Pakiramdam nila ay wala na silang pagpipilian at halos lahat sa kanila ay nagkakamali. Heto ang sikreto na iilan lamang na lalaki ang nakakaalam: ang erectile dysfunction ay hindi lang isang problema sa kwarto, ito ay isang problema sa daloy ng dugo. At ang daloy ng dugo ay isang bagay na kaya nating ayusin. Magagawa natin ito sa natural na paraan at kadalasan ay sa pangmatagalan sa pamamagitan ng paggamit ng tamang pagkain. Alam kong parang napakasimple para maging totoo, pero ipapakita ko sa inyo kung bakit ang pinakamabisang solusyon na hinahanap ninyo ay hindi nagmumula sa bote ng gamot, kundi sa inyong supot ng pinamili sa palengke. Sa mga susunod na minuto, ihahayag ko ang 4 na pagkain na tunay na makapagpapabago sa inyong paninigas at 3 pagkain na patagong humahadlang sa inyo. Bigyan ninyo ito ng matinding pansin dahil ang huli sa aking listahan ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring magbago ng lahat. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pagbawi ng inyong kalusugan at sigla, siguraduhing mag-subscribe at itap ang notification bell. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ang mga makapangyarihan at nakapagbabagong buhay na payo na ibinabahagi ko para sa mga lalaking tulad ninyo. At kung tumatama na sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ako mas makakatulong sa inyo. Ngayon na nauunawaan na ninyo ang tunay na ugat ng problema at ang kapangyarihang hawak ninyo para baguhin ito, dumako na tayo sa magandang bahagi. Narito ang 4 na partikular na pagkaing halaman na maaaring lubos na mapabuti ang daloy ng inyong dugo, palakasin ang nitric oxide, at tulungan kayong maibalik ang malakas at maaasahang paninigas sa natural na paraan. 1. Mga madahong luntiang gulay, spinach, arugula, dahon ng beets. Kung may isang grupo ng pagkain na nais kong mahalin ng bawat lalaking lampas 60, ito ay ang mga madahong luntiang gulay. Nakita ko ang hindi kapanipaniwalang pagkakaiba na nagagawa nito hindi lang sa mga siyentipikong pag-aaral, kundi sa buhay ng aking mga aktwal na pasyente. Spinach
arugula kale dahon ng beets, maaaring hindi ito ang pinakakapanapanabik na mga pagkain sa mundo, ngunit ang ginagawa nito para sa inyong mga ugat ay kahanga-hanga. Ikwento ko sa inyo ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Roberto. Dumating siya sa akin sa edad na 63. Nasa mabuting kalusugan naman siya sa pangkalahatan, ngunit palihim na nahihirapan sa humihinang paninigas sa loob ng mahigit 1 taon. Sinubukan niya ang ilang suplemento at pinag-isipan pa ang gamot, ngunit ayaw niya sa ideya na umasa sa tableta para maramdaman ang kanyang pagkalalaki. Matapos ang ilang pagsusuri, nakumpirma namin ang aking hinala, mahina ang kanyang sirkulasyon. Ang mga ugat sa buong katawan niya ay hindi na kasing flexible tulad ng dati at ang dugo ay hindi nakakarating kung saan ito kailangan. At kung walang daloy ng dugo, walang paninigas. Ipinaliwanag ko kay Mang Roberto kung paano ang mga madahong gulay ay puno ng natural na nitrates, hindi ang mga kemikal na pampreserba, kundi ang uri na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan. Isipin ang nitric oxide bilang natural na senyales sa inyong mga ugat na mag-relax at bumuka. Ito ang green light na nagsasabing hayaang dumaloy ang dugo. Ito mismo ang kailangang mangyari upang makamit at mapanatili ang isang matibay na paninigas. Gumawa kami ng isang simpleng plano para isama ang madahong gulay sa bawat kainan, spinach sa kanyang pang-umagang smoothie, isang malaking arugula salad para sa tanghalian at ginisa na kale kasama ng kanyang hapunan. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makapansin ng pagkakaiba. Sa loob ng 3 buwan, sinabi niya sa akin na bumalik ang kanyang lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon, lahat ng walang kahit isang reseta. Ang nagpap-espesyal sa mga madahong gulay ay hindi lang ito nag-aalok ng pansamantalang tulong. Tumutulong itong ayusin ang maselang panloob na lining ng inyong mga ugat na tinatawag na endothelium. Ibig sabihin, sa paglipas ng panahon, hindi lang kayo nagkakaroon ng mas magandang paninigas, binabaligtad ninyo ang pinag-uugatang pinsala na sanhi ng problema. Iyan ang tunay na paggaling at iyan ang dahilan kung bakit tinatawag kung pundasyon ng pagbawi ng paninigas ang madahong gulay. Siyempre, walang iisang pagkain na magic bullet. Ang mga madahong gulay ay napakalakas, ngunit kapag isinama mo ito sa iba pang mga kaalyadong halaman, ang mga resulta ay mas nagiging kahanga-hanga. Ito ang nagdadala sa atin sa susunod nating pagkain, isang nakakagulat na matamis, may pagkalupa at madalas na hindi napapansin, ngunit maaaring mas mabilis itong gumana kaysa sa anupaman pagdating sa natural na performance. Kung kasama ko pa rin kayo at nauunawaan ninyo ito, mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento para malaman kong kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang pangalawang makapangyarihang pagkain na makakatulong sa inyong bawiin ang kontrol. 2. Beets. Magiging tapat ako sa inyo kapag una kong sinasabi sa aking mga pasyente ang tungkol sa beets. Karamihan sa kanila ay natatawa. Beets doc talaga. Iirapan nila ako o sasabihin sa akin na iyon ay isang bagay na inihahain ng kanilang lola tuwing linggo ng hapunan. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo ng pagdaragdag ng beets
sa kanilang dieta, palaging nagbabago ang kanilang tono. May isang Ginoo pa ngang nagsabi sa akin, "Hindi ko alam kung anong mahika ang nasa mga lilang bagay na iyon, pero ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong sigla sa loob ng maraming taon." Ang beets ay isa sa mga pinaka-underrated, ngunit pinakamakapangyarihang pagkain para sa kalusugang sexual ng mga lalaki, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang nagpap-espesyal dito ay ang napakataas nitong nitrate content, tulad ng mga madahong gulay, ngunit mas puro. Kapag kumakain kayo ng beets, ginagawa ng inyong katawan ang mga natural na nitrate na iyon, na nitric oxide, ang mismong molekula na nagpaparelax at nagbubukas ng mga daluyan ng dugo. At ang paninigas ay 100% nakasalalay sa prosesong iyon. Heto ang sinasabi ko sa aking mga pasyente: kung gusto ninyo ng mas magandang daloy ng dugo sa inyong puso, utak, at lalo na sa inyong ari, kumain kayo ng beets. Uminom man kayo ng beet juice sa umaga o kumain ng inihaw na beets kasama ng inyong salad sa tanghalian, tinutulungan nitong lumawak ang inyong mga ugat, mapabuti ang paghahatid ng oxygen, at mapahusay ang sirkulasyon kung saan ito mahalaga. Ang resulta, mas matigas, mas matagal na paninigas na natural ang pakiramdam, hindi pilit. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang George, edad 68, ay nagsimulang uminom ng isang maliit na baso ng beet juice tuwing umaga. Nag-aalinlangan siya, ngunit nangako sa akin na susubukan niya. Mga 2 linggo pagkatapos, bumalik siya para sa isang follow-up at ngumiti lang sa akin. "Doc," sabi niya, "hindi ko alam kung ano ang nasa pulang juice na iyon, pero sabihin na lang nating napapangiti na rin ang misis ko." Nagtawanan kaming dalawa, ngunit sa likod ng biruan ay may isang bagay na totoo, ginhawa, kumpiyansa, at ang pagbabalik ng isang bahagi ng kanyang buhay na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ang beets ay hindi lang nakakatulong sa sexual performance. Pinapalakas din nito ang stamina at enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit madalas ninyong makikita ang mga endurance athlete na umiinom ng beet juice bago ang isang karera. Ang pinabuting daloy ng dugo at oxygenation ay nakakatulong sa lahat ng uri ng pisikal na gawain, kabilang ang sexual na aktibidad, na maaaring maging mas mahirap habang tayo ay nagkakaedad. At ang pinakamagandang bahagi, simple lang ang beets. Ihawin, i-blend, gawing juice, o gadgarin ng hilaw sa salad. Kung paano ninyo man ito gusto, isama ninyo lang sa inyong dieta. Ang siyensya ay matibay at ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ngayon, kung nagulat kayo sa beets, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang susunod. Ang susunod na pagkain na ito ay marahil ay nasa inyong pantry ngayon, at gumagana ito sa isang ganap na naiibang paraan sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong katawan na gumawa mismo ng mga building blocks ng nitric oxide. Handa na bang malaman kung ano ito? Magpatuloy tayo. 3. Mga mani at nuwes, lalo na ang walnuts at pistachios. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na maaaring makagulat sa inyo. Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan para mapabuti ang inyong paninigas ay maaaring nasa inyong kusina na. Ang tinutukoy ko ay mga mani at nuwes. Simple, mapagkumbaba,
at madalas na hindi napapansin ang walnuts at pistachios ay higit pa sa isang merienda na mabuti sa puso. Para sa mga lalaking lampas 60, maaari itong maging isang mahalagang bahagi ng pagbawi ng inyong sexual na sigla. Naaalala ko pa ang isang pag-uusap namin ng isang pasyenteng nagngangalang Mang Frank, isang 80 taong gulang na retiradong bumbero na ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo. Lumapit siya sa akin hindi dahil nahihirapan siya sa bawat sitwasyon, kundi dahil nagbago na ang mga bagay. Ang kanyang paninigas ay mas mahina, hindi tumatagal, at hindi na gaanong predictable. Hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Hindi ko naman hinihiling na maging 25 ulit, Doc. Sabi niya sa akin. Gusto ko lang maramdaman na lalaki pa rin ako. Pagkatapos naming mag-usap, hinikayat ko si Mang Frank na gumawa ng ilang simpleng pagbabago at isa na rito ay ang pagsisimulang kumain ng isang dakok ng mani at nuwes araw-araw, partikular ang walnuts at pistachios. Bakit? Dahil mayaman ang mga ito sa isang amino acid na tinatawag na L-arginine na ginagamit ng inyong katawan bilang building block para makagawa ng nitric oxide. Iyon din ang magic molecule na nagbubukas ng inyong mga ugat para sa malakas at tuloy-tuloy na paninigas. Pero hindi lang iyon. Ang mga mani at nuwes ay puno rin ng healthy fats na tumutulong suportahan ang malusog na antas ng testosterone, bawasan ang pamamaga at panatilihing nasa tamang kondisyon ang inyong puso at sirkulasyon. Nagsimulang kumain si Mang Frank ng pistachios bilang panghapon na merienda at naghahalo ng walnuts sa kanyang oatmeal. Sa loob ng 1 buwan, bumalik siyang nakangiti. Gumagana, sabi niya. Mas malakas ang pakiramdam ko hindi lang sa kwarto kundi sa pangkalahatan. Iyan ang ganda ng tunay at food-based na paggaling. Hindi lang ito nakakaapekto sa isang bahagi ng inyong buhay. Inaangat nito ang lahat, ang kahanga-hanga sa mga mani at nuwes ay kung gaano kadali itong isama sa inyong araw. Hindi ninyo kailangang magluto, mag-blend o maghanda ng anuman. Kumuha lang ng isang dakok at handa na. At ang mga benepisyo ay hindi lang mga kwento mula sa aking opisina. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aaral na ang mga lalaking regular na kumakain ng mani at nuwes ay nag-uulat ng pinabuting erectile function, mas mataas na kasiyahan sa pakikipagtalik at maging ng mas mataas na libido. Ito ay totoo, natural at naririyan lang sa inyong pantry. Ngunit ang pagkain ay hindi lang panggatong. Ito ay impormasyon. Bawat subo ninyo ay nagpapadala ng mensahe sa inyong katawan kung paano gumana, kung ano ang dapat maramdaman, at kung paano mag-perform. At gaano man kalakas ang mga mani at nuwes, ang susunod na pagkain sa ating listahan ay may ginagawang tunay na espesyal. Hindi lang nito sinusuportahan ang inyong daloy ng dugo. Tumutulong itong protektahan ang inyong mga ugat mula sa pangmatagalang pinsala. Ito ay matamis, makulay, at marahil ang pinakamasarap na paraan para alagaan ang inyong pagkalalaki. Tingnan natin ito ng mas malapitan. Kung nanonood pa rin kayo at tumatama sa inyo ang mga kaalamang ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko pa rin kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 at huling pagkain
na maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba. 4. Mga berries, lalo na ang blueberries at strawberries. Mayroong tila makatang paraan kung paano ang ilan sa pinakamaliliit at pinakamakulay na pagkain ay maaaring gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba sa ating kalusugan. Ang mga berries, lalo na ang blueberries at strawberries, ay maaaring mukhang mga inosenteng karagdagan sa inyong almusal o panghimagas. Ngunit para sa kalusugan ng mga lalaki, nagtataglay ito ng isang hindi kapanipaniwalang sikreto. Sila ay mga makapangyarihang tagapagtanggol ng inyong mga ugat at sa gayon ng inyong paninigas. Naaalala ko ang isang pasyenteng nagngangalang Mang Henry, isang tahimik na 71 taong gulang na biyudo na kamakailan lang ay nagsimulang makipag-date muli. Pumasok siya sa aking opisina isang hapon at sinabing, "Dong, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong usapan sa edad ko, pero gusto kong maramdaman na handa ako kapag dumating ang tamang pagkakataon." Maganda ang kanyang blood pressure, kontrolado ang kanyang kolesterol, ngunit napansin niya ang unti-unting paghina ng kanyang paninigas at stamina. Hindi ito isang bagay na dramatiko, sapat lang para mag-alinlangan siya sa kanyang sarili at mawalan ng kumpiyansa. Ang hindi alam ni Mang Henry ay ang problema ay malamang na nangyayari sa isang microscopic na antas. Ang maliliit na dysfunction sa lining ng kanyang mga ugat ay tahimik na nagpapabagal sa daloy ng dugo sa paglipas ng panahon. Dito pumapasok ang mga berries. Mayaman ang mga ito sa makapangyarihang antioxidants na tinatawag na flavonoids, lalo na ang anthocyanins na siyang mga compound na nagbibigay sa kanila ng matingkad na pula at asul na kulay. Ang mga flavonoid na ito ay tumutulong na protektahan at ayusin ang endothelium, ang napakahalagang panloob na lining ng inyong mga ugat. Kapag malusog ang lining na ito, gumagawa ito ng mas maraming nitric oxide, pinapanatiling flexible ang inyong mga ugat at nagbibigay daan para sa malakas at tuloy-tuloy na daloy ng dugo na kailangan para sa paninigas. Sinabi ko kay Mang Henry na simulan ang kanyang araw sa isang tasa ng pinaghalong berries. Hindi mahalaga kung sariwa o frozen. Hinalo niya ito sa kanyang oatmeal ni blend sa smoothies at kumain pa ng isang maliit na mangkok para sa panghimagas pagkatapos ng hapunan. 6 na linggo pagkatapos, bumalik siya sa aking opisina na may tahimik na ngiti at bagong sigla. "Sabihin na lang natin," sabi niya sa akin, "natutuwa akong humingi ako ng tulong. Mayroon ding matibay na siyensya na sumusuporta sa mga kwentong tulad ng kay Mang Henry." Isang pangmatagalang pag-aaral sa Harvard ng mahigit 20,000 lalaki ang natuklasan na ang mga kumonsumo ng mas mataas na halaga ng flavonoids, lalo na mula sa mga berries, ay may mas mababang panganib na magkaroon ng erectile dysfunction. Hindi natin pinag-uulapan ang mga kakaibang superfoods na galing pa sa ibang bansa. Pinag-uusapan natin ang mga simpleng berries na mabibili ninyo sa anumang grocery store o palengke. Bukod sa epekto nito sa sirkulasyon, binabawasan din ng mga berries ang pamamaga, pinapabuti ang insulin sensitivity at tumutulong na panatilihing stable ang asukal sa dugo, lahat ng mga salik na nag-aambag sa mas mabuting kalusugang sexual sa paglipas ng panahon.
Ito ang matamis na gamot ng kalikasan na nakabalat kayo bilang isang treat. Ngunit heto ang punto, ang idinadagdag ninyo sa inyong plato ay kalahati lamang ng equation. Ang kabilang kalahati ay ang inyong inaalis. Dahil habang ang ilang pagkain ay makakatulong na ibalik ang inyong sigla, ang iba ay tahimik na kumikilos laban sa inyo, sinasabotahe ang inyong performance nang hindi ninyo namamalayan. Kung ginagawa na ninyo ang lahat ng tama, ngunit hindi pa rin nakikita ang mga resultang gusto ninyo, ang susunod na 3 pagkain na ito ay maaaring ang mga nakatagong salarin na humahadlang sa inyo. Pag-usapan natin kung ano ang kailangan ninyong alisin bago ninyo tuluyang mabawi ang inyong lakas. Ano ang dapat iwasan? Mga prinosesong karne, bacon, longganisa, deli meats. Ito ay maaaring mahirap pakinggan para sa maraming lalaki at maniwala kayo. Naiintindihan ko. Bacon sa umaga, isang sandwich na may longganisa sa tanghalian, o isang sub na puno ng mga cold cuts, ang mga pagkaing ito ay maaaring naging bahagi na ng inyong routine sa loob ng maraming taon. Maaari itong maging parang comfort food na nakatali sa tradisyon at maging sa isang pakiramdam ng pagkalalaki. Ngunit kailangan kong maging direkta sa inyo, hindi para hiyain kayo, kundi dahil nagmamalasakit ako sa inyong kalusugan. Ang mga pagkaing ito mismo ay maaaring dahan-dahang pumuputol sa daloy ng dugo na nagbibigay daan sa inyong paninigas. Ang mga prinosesong karne ay puno ng saturated fat, sodium, at mga kemikal na pampreserba na hindi lang nagbabara sa mga ugat na patungo sa inyong puso. Binabara din nito ang napakadelikadong mas maliliit na ugat na nagbibigay ng dugo sa inyong ari. Ang totoo, ang inyong kalusugang sexual ay madalas na isa sa mga unang babala ng pinsala sa ugat na minsan ay lumalabas bago pa man kayo makaranas ng paninikip ng dibdib o iba pang senyales ng sakit sa puso. Ang mga ugat sa ari ay kabilang sa pinakamaliliit sa katawan na nangangahulugang sila ang unang naiipit kapag nagsimulang mamuo ang plake. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Mang Jerry, 64 taong gulang, na mahilig sa kanyang almusal na bacon at itlog. Mahilig din siya sa pepperoni pizza at cold cut sandwiches. Hindi siya sobra sa timbang, wala siyang diabetes, at naglalakad siya ilang beses sa isang linggo. Ngunit dismayado siya dahil ang kanyang paninigas ay hindi na kasing tigas tulad ng dati, kahit na sa tingin niya ay halos maayos naman ang kanyang ginagawa. Nagsagawa kami ng ilang pagsusuri at habang walang nasa kritikal na antas, tumataas na ang kanyang kolesterol at nagpakita siya ng mga unang senyales ng endothelial dysfunction, ang parehong issue na nagpapakipot sa mga ugat at nagpapahina sa daloy ng dugo. Sa halip na kumuha muna ng reseta, tiningnan namin ang kanyang diyeta. Sumang-ayon si Mang Jerry na alisin ang mga prinosesong karne sa loob lamang ng 1 buwan. Pinalitan niya ang kanyang bacon ng abokado, pinili ang inihaw na manok kaysa sa salami, at nagsimulang subukan ang mga plant-based na protina ilang beses sa 1 linggo. Nang bumalik siya, sinabi niya, "Doc, hindi ko alam kung nagkataon lang, pero tiyak na bumuti ang mga bagay. Mas maganda ang paninigas sa umaga, tumaas ang kumpiyansa ko. Napansin din ng misis ko." Tungkol lang ba ito sa karne? Hindi sa kabuuan, ngunit ang pag-alis nito ay nagbigay sa kanyang mga ugat ng isang kinakailangang pahinga.
Binawasan nito ang pamamagagumaan, ang pasan sa kanyang mga ugat at hinayaan ang kanyang katawan na simulan ang proseso ng paggaling. Hindi ninyo palaging napapansin ang pinsala habang ito ay nangyayari. Ngunit kapag sinimulan ninyong alisin ang mga hadlang, ang mga resulta ay maaaring dumating ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. At hindi nag-iisa si Mang Jerry. Maraming pag-aaral ang nagpakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng mataas na pagkonsumo ng mga prinosesong karne at mahinang kalusugan ng puso. At dahil ang paninigas ay isang cardiovascular event, ang koneksyon ay malinaw na malinaw. Ngunit ang mga prinosesong karne ay isang bahagi lamang ng kwento. May isa pang salarin na maaaring mukhang hindi nakakapinsala kahit na malusog sa ilan, ngunit tahimik itong gumagawa ng pinsala mula sa loob. Ito ay nakaupo sa inyong kusina, lumalabas sa karamihan ng mga restaurant at nagpapataas ng inyong asukal sa dugo sa paraang maaaring patayin ang inyong performance nang hindi ninyo namamalayan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 2. Mga refined carbohydrates. Puting tinapay, pasta, pastries, ito ay madalas na hindi napapansin dahil hindi ito kasing seryoso pakinggan tulad ng bacon o fast food. Sa katunayan, para sa marami sa mga lalaking nakakausap ko, ang mga pagkaing ito ay bahagi lamang ng itinuturing nilang normal na diyeta tinapay sa umaga sandwich para sa tanghalian, marahil ilang pasta o tinapay sa gabi. Ngunit ang katotohanan, ang mga refined carbohydrates ay maaaring kasing nakapipinsala sa inyong kalusugang sexual tulad ng pinakamasamang prinosesong karne. Marahil ay higit pa dahil ang mga epekto nito ay napaka-subtle at naiipon sa paglipas ng panahon. Ang mga refined carbs tulad ng puting tinapay, puting kanin pasta na gawa sa puting harina pastries at matatamis na merienda ay halos agad-agad na nagiging glucose asukal sa inyong daluyan ng dugo. Ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo ay humahantong sa isang serye ng mga problema na direktang tumatama sa inyong paninigas. Ang mataas na asukal sa dugo ay nagtitrigger ng pagdami ng insulin at ang mataas na insulin sa paglipas ng panahon ay humahantong sa insulin resistance. Ibig sabihin, mas maraming taba ang naiimbak sa paligid ng inyong tiyan, mas mababang antas ng testosterone, at mas maraming pamamaga sa inyong mga ugat, isang triple threat sa inyong performance sa kwarto. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Mang Tomas, 99 na taong gulang, na lumapit sa akin, hindi dahil sa isang partikular na problema, kundi dahil hindi na maganda ang pakiramdam niya. Mababa ang kanyang enerhiya, kumukupas ang kanyang kumpiyansa, at nagsimula siyang umiwas sa intimacy dahil sabi niya, hindi na ito gumagana tulad ng dati. Aktibo siya, naglalakad araw-araw, at sa tingin niya ay kumakain siya ng maayos hanggang sa dumaan kami sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Tinapay na may jam para sa almusal, puting pasta na may mantikilya at keso para sa hapunan, at 1 o 2 cookie bago matulog. Nagpatong-patong lahat. Pinag-usapan namin ang blood sugar roller coaster na kanyang sinasakyan at kung paano hindi pinapalakas ng mga pagkaing iyon ang kanyang katawan. Sa halip, pinahihina nito. Hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na naiiba sa loob lamang
ng ilang linggo whole grains sa halip na puting harina kamote, sa halip na puting kanin, at berries sa halip na cookies. Walang extreme matalinong pagpapalit lang. 3 linggo pagkatapos, sinabi ni Mang Tomas, "Dok, wala akong ideya na ganoon kalaki ang magagawa ng pagkain. Akala ko tumatanda lang ako, pero mas malinaw ang pakiramdam ko, mas gising, at tiyak na mas gumagana ang mga bagay sa ibaba. Ang punto ay mabilis na tumutugon ang inyong katawan kapag inalis ninyo ang mga pagkaing humahadlang sa mga natural na proseso nito. Maaari ninyong maibalik ang balanse ng hormone, bawasan ang pamamaga, at magsimulang gumawa ng mas maraming nitric oxide na nagpaparelax sa inyong mga ugat at nagdadala ng dugo kung saan ito kailangan. Ngunit may isa pa tayong salarin na kailangang pag-usapan. At habang ang mga refined carbs ay sumisingit sa inyong pang-araw-araw na pagkain, ang huling ito ay mas agresibong umaatake sa inyong daloy ng dugo sa pamamagitan ng mamantika at ginintuang pritong pagkain na kinalakihan ng karamihan sa atin. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang pag-alis ng ilang pastries, maghintay kayo hanggang sa makita ninyo kung ano ang mangyayari kapag inalis ninyo ang susunod na pagkain. Pag-usapan natin ito. 3. Mga pritong pagkain at fast food. Alam ko kung gaano ito nakakatukso. Nagmamaneho kayo pauwi pagkatapos ng isang mahabang araw. Pagod kayo, marahil medyo stress, at ang kumikinang nakaratula ng fast food ay parang isang beacon ng kaginhawahan. Pritong manok French fries, isang mabilis na burger ito, ay mura maginhawa at nakakabusog. Ngunit heto ang masakit na katotohanan na walang gustong aminin, ang mga pagkaing ito ay gumagawa ng mas malaking pinsala kaysa sa nakikita ninyo, lalo na pagdating sa inyong sexual na performance. Ang mga pritong pagkain at karamihan sa fast food ay puno ng hindi malusog na trans fats, prinosesong langis, at mga kemikal na additives na hindi alam ng inyong katawan kung ano ang gagawin. Ang mga sangkap na ito ay nagdudulot ng malawakang pamamaga, sinisira ang maselang lining ng inyong mga ugat at lubhang binabawasan ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng nitric oxide, ang mismong substance na kailangan ninyo para magkaroon at mapanatili ang isang paninigas. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng dieta ay nagpapatigas ng inyong mga ugat, nagpapahina ng inyong sirkulasyon, at nagiiwan sa inyong nagtataka kung bakit ang inyong enerhiya, stamina, at kumpiyansa ay hindi na tulad ng dati. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Alan, isang 52 taong gulang na dating tsuper ng truck, ay lumapit sa akin na may mga klasikong senyales ng mahinang daloy ng dugo, pagkapagod pamamanhid sa kanyang mga paa at kamay, at hindi pare-parehong paninigas. Halos araw-araw siyang kumakain sa labas, hindi dahil wala siyang pakialam sa kanyang kalusugan, kundi dahil naging routine na ito. Mas madali lang kasi, sabi niya sa akin, at masarap. Pero nitong huli, hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Pagkatapos magsagawa ng ilang pagsusuri, naging malinaw ang larawan. Mataas ang kanyang cholesterol stress, ang kanyang mga ugat, at mas mababa ang kanyang testosterone kaysa sa nararapat. Ang mamantikang pagkain ay humahabol sa kanya, hindi lang sa kanyang puso, kundi sa kanyang silid-tulugan.
Gumawa kami ng kasunduan. Sumang-ayon si Mang Alan na alisin ang mga pritong pagkain at fast food sa loob ng 30 araw. Sa halip, nagsimula siyang magluto ng mga simpleng pagkain sa bahay gamit ang heart-healthy olive oil sa halip na vegetable oil, pagbe-bake sa halip na pagpiprito, at ginagawang paminsan-minsang treat na lang ang fast food sa halip na pang-araw-araw na ugali. Hindi nagtagal. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanyang enerhiya. Nabawasan siya ng ilang libra, ngunit mas mahalaga, sinabi niyang naramdaman na niya ulit ang kanyang sarili, malinaw ang isip, magaan ang pakiramdam, at mas may kakayahan kapag kailangan. Ito ay hindi lang isang kwento. Sinusuportahan ito ng siyensya. Ang mga dieta na mataas sa trans fats at pritong pagkain ay direktang nauugnay sa cardiovascular disease, insulin resistance, obesity, at erectile dysfunction. Ang mga ugat na nagbibigay lakas sa inyong paninigas ay napakasensitibo, at ang mga pagkaing ito ay kabilang sa pinakamabilis na paraan upang sirain ang mga ito. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Ngunit sa bawat oras na lampasan ninyo ang deep-fried combo meal na iyon, gumagawa kayo ng isang pagpili para sa mas magandang daloy ng dugo, mas malakas na performance, at isang mas mahaba at malusog na buhay. Ngayon na alam na ninyo kung ano ang dapat yakapin at ano ang dapat iwasan, ang susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng kaalamang ito. Ano ang dapat ninyong gawin ngayon, bukas, at sa susunod na linggo upang simulan ang muling pagbuo ng inyong kalusugan at kumpiyansa mula sa loob? Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa mga eksaktong hakbang na dapat gawin, simple, makapangyarihan, at napatunayang makakatulong sa inyong maramdaman muli ang inyong sarili. Magpatuloy tayo. Ang iyong susunod na hakbang ngayon na alam na ninyo ang katotohanan, ang mga pagkaing maaaring magpagaling sa inyo, at ang mga tahimik na nakakapinsala sa inyo, maaaring nagtatanong kayo, ano ngayon ang susunod kong gagawin? Ang tanong na iyan ang pinakamahalaga sa lahat, dahil ang kaalaman lamang ay hindi magbabago ng inyong buhay. Ang pagkilos ang magbabago nito. Nakita ko na ang napakaraming lalaki na kinuha ang impormasyong ito, tumango bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay bumalik sa parehong mga gawi na dahan-dahang nagpabagsak sa kanila. Hindi ito dahil wala silang pakialam o hindi sila matalino. Ito ay dahil wala silang simple at malinaw na panimulang punto. Kaya hayaan ninyong gawin kong napakasimple ito para sa inyo. Magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng isang kainan lamang bawat araw upang bawiin ang kontrol. Siguro sa almusal, palitan ng bacon at puting tinapay ng oatmeal na may sariwang berries at walnuts. Siguro sa tanghalian, palitan ang fast food burger ng isang malaking salad ng spinach at arugula na may inihaw na manok at olive oil vinaigrette. Siguro sa hapunan, mag-ihaw ng beets at mag-steam ng kale at kumain ng isang dakok na pistachios pagkatapos bilang merienda. Huwag hangarin ang pagiging perpekto. Hangarin ang pagiging consistent. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo sa isang gabi. Kailangan ninyo lang simulan ang dahan-dahang pagtulak sa inyong katawan sa tamang direksyon. Ang katawan ng tao ay hindi kapani-paniwalang mapagpatawad. Kahit na kumain kayo
ng hindi maganda sa loob ng mga dekada ang inyong mga ugat, ay maaaring magsimulang gumaling ang inyong mga antas ng nitric oxide ay maaaring tumaas at ang inyong performance ay maaaring bumalik. Nasaksihan ko na itong mangyari ng paulit-ulit hindi sa isang aklat kundi sa totoong buhay sa mga totoong lalaking tulad ninyo. Gayon din igalaw ang inyong katawan. Hindi ninyo kailangang tumakbo ng mga marathon. Ang isang simpleng 20 hanggang 30 minutong paglalakad araw-araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong sirkulasyon, insulin sensitivity, at mga antas ng hormone. Huminga ng mas malalim, matulog ng mas mahimbing. Sabihin ang hindi sa mga pagkaing nagnanakaw ng inyong lakas at oo sa mga nagpapatibay ng inyong apoy. At higit sa lahat, huwag sumuko. Kung nakaramdam kayo ng pagkadismaya, kahihiyan, o kahit takot na tapos na ang inyong pinakamagagandang araw, gusto kong marinig ninyo ako ng malakas at malinaw, hindi kayo nag-iisa at hindi pa huli ang lahat. Naghihintay lang kayo ng tamang mga kasangkapan at tamang sandali. Ito na marahil iyon. Dahil meron pa akong isang bagay na nais ibahagi sa inyo bago tayo magtapos, isang bagay na nag-uugnay sa lahat ng ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain o ehersisyo o kahit sa paninigas. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nakataya at kung ano ang maaari ninyong bawiin kapag binalikan ninyo ang inyong kalusugan. Konklusyon at isang mahalagang aral sa buhay mula sa doktor. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong sabihin ang isang bagay ng direkta sa inyo. Salamat po. Salamat, hindi lang sa pakikinig, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa inyong sarili para magpakita ngayon. Salamat sa pagpapasya na ang inyong kalusugan, ang inyong kumpiyansa, at ang kalidad ng inyong buhay ay karapat-dapat ipaglaban. Dahil totoo po iyan, noon pa man, nagsimula tayo sa isang simpleng katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang inyong paninigas ay isang direktang refleksyon ng inyong sirkulasyon. Hindi ito tungkol sa kabiguan o pagtanda lamang. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo. Ang parehong mga ugat na nagpapakain sa inyong puso at utak ang siyang responsable sa inyong performance sa kwarto. Kapag sila ay barado at matigas, hindi gagana ang mga bagay tulad ng nararapat. Ngunit kapag sila ay malinis, bukas, at flexible, ang mga resulta ay parang pagbabalik ng orasan. At ang nakapagpapalakas na bahagi ng buong kwentong ito ay hawak ninyo ang kontrol. Hindi sa pamamagitan ng mamahaling reseta o mapanganib na pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng simple at tuloy-tuloy na mga pagpili na ginagawa ninyo sa hapagkainan araw-araw. Pinag-usapan natin ang inyong 4 na pinakadakilang kaalyado, madahong gulay, beets mani, at nuwes at berries. Ang mga pagkaing ito ay nakikipagtulungan sa inyong katawan upang mapataas ang nitric oxide, labanan ang pamamaga at muling buuin ang inyong lakas mula sa loob. Pagkatapos ay tinalakay natin ang 3 nakatagong kaaway, mga prinosesong karne, refined carbs, at pritong pagkain o fast food. Ito ang mga tahimik na saboteur na nagbabara sa inyong mga ugat at nagnanakaw ng inyong sigla, isang kagat sa bawat pagkakataon. Alam ko kung gaano kahirap bitawan ang mga lumang gawi
Alam ko na ang pagkain ay nakatali sa alaala, pagkakakilanlan at kaginhawahan. Ngunit alam ko rin kung ano ang hitsura kapag ang isang lalaki ay umupo sa harap ko. Nayayanig ang kanyang kumpiyansa, tahimik na nagluluksa para sa bersyon ng sarili na nararamdaman niyang nawawala. At nakita ko na ang hitsura sa muka ng parehong lalaking iyon, kapag ang pakiramdam na iyon, ang lakas na iyon, ang dangal na iyon, ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsisimulang bumalik. Ito ay hindi kailanman tungkol sa sex lamang. Ito ay tungkol sa halaga sa sarili. Ito ay tungkol sa pakiramdam na may kakayahan masigla at matatag sa sarili mong katawan. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa inyong partner, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ito ay tungkol sa pagbasag ng katahimikan na dinadala ng napakaraming lalaki na iniisip na sila lang ang dumaranas nito. Hindi po kayo nag-iisa. Milyon-milyong lalaki ang tahimik na nakikibaka, sinisisi ang kanilang sarili at sinasabihan na ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Hindi ko po iyan tinatanggap at hindi rin ninyo dapat. Karapat-dapat kayong makaramdam na malakas. Karapat-dapat kayong makaramdam na masigla. Karapat-dapat kayong maramdaman muli ang inyong sarili. At oo, nangangailangan ito ng pagsisikap. Oo, nangangahulugan ito ng paggawa ng iba't ibang pagpili. Ngunit ang gantimpala ay mas malaki kaysa sa maaari ninyong isipin. Heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa aking mga dekada ng pagsasanay. At ito ang nais kong iwan sa inyo ngayon. Walang salitang huli na. Nais ng inyong katawan na gumaling. Ito ay palaging gumagana pabor sa inyo, naghihintay na bigyan ninyo ito ng pagkakataon. Ang maliliit na bisagra ang nagbubukas ng malalaking pinto. Ang inyong paglalakbay ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Nangangailangan lamang ito ng pag-unlad. Magsimula sa isang kainan, isang paglalakad, isang desisyon na pumili ng isang bagay na nakapagpapagaling sa halip na isang bagay na nakakapinsala. Gaano man tagal na kayong nakakaramdam na walang pag-usad o gaano man kayo kadismaya, ipinapangako ko sa inyo, posible ang pagbabago. Ang susunod na mangyayari ay nasa sa inyo na. Nasa inyo na ang kaalaman. Alam na ninyo ang mga hakbang. Ang tanging tanong na natitira ay handa na ba kayong magsimula? Kung ang sagot ay oo, alalahanin ninyo ang sandaling ito. Ito ang araw na hihinto kayo sa pagkakasya na lang. Ito ang araw na sisimulan ninyong ipakita sa inyong katawan at sa inyong sarili ang respeto, pasensya at pangangalaga na nararapat sa inyo. Sa bawat lalaki na nakaramdam na hindi nakikita, walang kapangyarihan o kailangang isuko ang isang bahagi ng kanyang sarili para magpatuloy, hindi po kailangan. Mas malakas kayo kaysa sa inaakala ninyo. At ang inyong susunod na kabanata ay maaaring mas maganda kaysa sa inyong huli. Salamat po sa inyong pagdalo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa inyo, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng komunidad na ito. Pakishare po ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang mahal ninyo sa buhay na maaaring tahimik, na nahihirapan at nangangailangan lamang ng tamang impormasyon. Mag-iwan po ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo
binabasa ko po talaga ang lahat ng iyan. At panghuli, mangyaring mag-subscribe sa channel upang makasama namin kayo. Sa pananatiling konektado, tinutulungan ninyo kaming maabot at bigyan ng kapangyarihan ang mas maraming lalaki na karapat-dapat marinig ang katotohanan ito. Manatiling malakas at tandaan ang inyong susunod na kabanata ay nagsisimula ngayon.